Right mga kababayan, isang maganda at mapagpalang oras sa mga all. At muli po ay Happy New Year sa bawat isa. Itutour ko lang po kayo dito sa King Fahad Road. Sa ngayon ay nasa Anas bin Malik Road po tayo. At pagkaliwa natin dyan ay papasok tayo sa King Fahad. Papakita ko sa inyo ang mga bagong struktura na madadaanan natin. Ang laki na kasi ng pinagbago nitong Riyadh. Progressive na talaga, no? Para makakatulong din ito para sa mga gustong pumunta sa Saudi. At least may makikita na sila na kung ano ba ang Saudi Arabia. Taliwas dun sa mga laging nasa balita na puro buhangin. Ayan, ito po ay papasok ng King Fahad Road. Maganda ang panahon ngayon, maliwalas at bahagya lamang ang traffic. Tama ba bahagya? Hindi gaano ang traffic. Hindi ko alam bakit. Usually ay talaga namang matraffic, ano. So ito, papasok tayo sa King Fahad Road. Yan kasi papunta dun sa likod ay papunta ng Al Qasim. So ito naman ay papunta sa city, ano. Ito nga ang sinasabi nilang magiging sentro na ngayon sa bandang area na ito. Kung makikita nyo at mapapansin nyo, yung mga nagtataas ang mga building na yan, kamakailan lamang ito nagbukas. At yan ay napatigil dati, ano. Lalong-lalo na bago mag pandemic. So itong tinatahak natin ay ang King Fahad Road. Maswerte tayo ngayon at hindi ganong matraffic, no. Pero sa ibang mga araw na dumaan tayo rito ay talaga namang matraffic, pero moving naman. Ayan, nausog yata ang ating pinag-uusapang traffic. Ayan, nagkaroon na nga. Ayan, kaya hindi lang sa EDSA, no? Hindi lang sa EDSA ang may traffic. Kahit saan na ngayon. Yung mga building na yan, mga bago yan eh. Mga bagong siguro yan ay mga 2 taon pa lamang, ano. Kaya tuloy-tuloy talaga ang kanilang ang progress ng Saudi, no. Talagang business wise ay ang laki ng pinagbago. Dumadami na rin talagang mga investor. Sa bandang kanan na yan ang tinatawag na KFAD, King Fahad Financial District. Tama ba? Nausog tayo. Nausog. Ang oras natin ngayon ay alas 8:47 ng umaga. At damang-dama na ang pagsikip ng daloy ng trapiko dito sa King Fahad. Actually, itong King Fahad na to, laging iniiwasan ito eh. Pero ngayon, susungin natin. Oh my God. Susungin ko pala. Malaman natin kung sa ganitong oras ba ay ano ang sitwasyon ng kalsadang ito. Kasi halos ito ay hindi tayo dumadaan dito, ano. Bihirang bihira. Para maiwasan ang trapiko. Yan po ang financial district, ano. Kaya ito ay sinasabi nga nila na magiging sentro na. Dahil dito ginawa itong napakaganda dyan sa loob. Dyan din ang main station ng Riyadh Metro Train. Kaya sinabi nila na dito na raw ang maging sentro dahil nga dito, ano, fully operational na yan yung mga buildings na dyan. Nandyan lahat ng mga malalaking kumpanya. May kanya-kanya silang building. Sana all. Yan po ang main station ng train, metro train. Ayan, sa bandang kanan. Mabuti-buti naman at hindi gaanong masikip ang daloy, no? Ay magtuloy-tuloy. Yan ang dinadaanan ng train. Ang balita po niyan ay
magpo-fully operational na lahat ng stasyon sa January 5. So ngayon ay January 2. So after 3 days. Yan po ay malaking tulong para maibsan ang traffic dahil ang iba ay nagtitrain na rin. At malaking tulong ito sa mga kababayan natin, sa mga OFW, mga expatriates. Makakatipid ka na, mabilis pa ang iyong biyahe. Yan ay kung malapit lang ang iyong pinapasukan na madadaanan ng train. Ngayon, kung medyo may kalayuan at kailangan mo maglakad o di kaya trabaho o kaya yung inuuwian. So ayan po, makikita natin yung dinadaanan natin yan. Marami na talagang mga buildings na rin. Sa bandang unahan ay meron diyang pinilipit na building. Tapos bandang unahan uli, dyan yung Kingdom Tower. Yan talaga ang pinakasentro mula noon, yung Kingdom Tower, sentro ng Riyadh. Pero kung mapapansin nyo ay hindi na ito nagkaroon ng mga buildings pa na matatayog. Doon na nga doon sa may financial district nila ginawa. Kaya makikita mo lang banda rito etong Kingdom Tower. Yan lang ang pinakamataas na building. So ito pa rin ay King Fahad hanggang dulo ito. Hanggang dulo medyo siguro mga 25 kilometers itong King Fahad mula dun sa pinanggalingan natin kanina. Ayan na makikita natin Riyadh Center. So dito po talaga ang pinakasentro. Kaya nga lang sa ngayon ay dumadami ng mga buildings dito sa labas banda, sa may bandang Sahafa area. So yan po ang Kingdom Tower. Makikita natin mataas na building na yan. Meron din siyang mga building na ginawa pero hindi siya ganun karami. At saka ito ay mga luma na, mga datihan ko, mga dating struktura na ito dito. So parang hindi na sila gumawa ng mga bago, mga ilan-ilan lamang Ganun pa man ay marami pa rin magaganda rin dito sa sentro. Pero ikumpara natin paglabas mo ng sentro, kasi ang ginagawa nila ngayon sa sa labas na sila nagtatayo ng mga negosyo. Doon mo makikita yung mga magagandang pasyalan, kapihan, yan, mahilig sila sa kape. So medyo maliwalas at maluwan ang takbuhan dito, pero hindi pwedeng maging mabilis dahil medyo masikip din ang kalsada rito. Ito ay 3 lanes lamang. Ito yung highway na dumadaan sa mismong sentro, At kung makikita nyo sa magkabilang banda ng kalsada, yan yung tinatawag na dates. Pero kung mapapansin nyo, itong mga dates na ito ay hindi nagbubunga. Kasi delikado nga naman pag ito ay magbunga at maglaglagan dito sa may kalsada. So maaaring meron silang ginagawa dyan para hindi magbunga. Kasi ang dates naman talagang nagbubunga ito eh. Sa bandang kaliwa, yan po ang King Faisal, King Faisal. Yung matulis yan sa bandang kaliwa. Kaya naman iniwasan itong lugar na itong daanan dahil pagka ikay napasubo at na traffic, nako po, bibilang ka ng siyam-siyam bago ka makalabas. So yan ang ating nadaanan, itong sentro. Sa ngayon ay sentro ng Riyadh na balak yatang ililipat yan. Ililipat doon banda sa may pero yan ay sabi-sabi lamang. So yan, nadaanan na natin ang pinakasentro. Tayo ay medyo palabas na ngayon
Pero ito sakop pa rin ito ng sentro. Ang speed limit dito ay 100, pero hindi ka makaka-100 dahil maraming ang sasakyan. Yang nasa taas na yan ay ang Kurais Road. At sa papapuntang kanan ay yan ang Maka Road, papuntang Jeddah. Etong diretso na ito, siguro mga 5 kilometers or 5 or 8 kilometers ay papuntang Batha. So yung Batha kasi, dyan po ang pinupuntahan ng mga kababayan natin, ano? Dahil nga dyan ka makakabili ng mga Filipino products, Philippine products. Pwedeng bagoong, mayroon kang mabibili dyan. At iba pang mga pagkaing Pilipino. At siyempre, dyan ang pasyalan, no? Gawa nga ng makakapasyal ka na at makakain ka pa ng pagkaing Pinoy. Dahil wala talagang tatalo sa pagkaing Pilipino. Ayan, sa bandang papuntang kaliwa sa may tulay sa unahan, yan ang papuntang Al-Batha. Kaya rin talagang sumisikip ang daloy ng trapiko rito, dahil nga ito ay 3 lanes lamang, ano? So hindi tulad dun sa highway na dinadaanan natin, yung pinakita natin kung minsan ay 4 na lanes. So maayos na maayos yan. Yan, kung makikita nyo, talaga namang maganda ang madadaan ng magkabilang panig, ano, magkabilang banda, dahil dito sa mga puno at halaman. Kahit medyo natatraffic ka, ay malilibang ka ng konti, lalo na pagka baguhan ka rito, medyo malilibang ka. Pero pagka ikay may katagalan na, ay magsasawa ka na rin dyan. Kaya hindi na dinadaanan, dahil nga sa laging nagsisikip ang kalsada rito. Maraming sasakyan. Kung mapapansin nyo, sa bandang kaliwa ay bumper to bumper na. Kaya sa distansyang 25 to 30 kilometers, at kung nandyan ka sa kabilang kalsada, papasok ng sentro, ay maaaring marating mo ang iyong pupuntahan sa loob ng 1 oras. Dahil pagka malapit na nga doon sa may sentro, ay talaga namang masikip na ang bumarami ng mga sasakyan. Ito kasi ay palabas tayo ng sentro, kaya maayos na maayos ang takbuhan. Hindi mo rin naman talaga kailangan magpabilis, dahil ganun pa rin naman, pabagal ka magpabilis ay makakarating ka pa rin sa iyong paruroonan. At siyempre, lagi talaga nating isipin ang mga kamerang nakatago dyan, dahil isang kislap lang ay 150 ka na. Magkano sa atin yung 150? Medyo may kalakihan na rin. So sayang naman ang 150. So pagka ikay nasa kalsada, ang lagi mong iiwasan dito yung mga taong nagsi-cellphone, dahil delikado. Minsan papalapit na sila sa'yo, kaya ikaw na lang ang dapat umiwas. Yun, binisinahan natin dahil cellphone, nagsi-cellphone siya. So minsan hindi na nila napapansin na gumigewang-gewang na sila sa kalsada. So mabilis ang ating pagdaan, dahil umalis tayo doon kanina sa may pantang Sahafa ng alas 8:46. Ngayon pa lang ay alas 9:05. So mabilis, ano? Wala pang
30 minutos maaaring makarating na tayo sa ating pupuntahan. Buti na lamang at wala tayo ganong traffic na nadaanan. Ito naman ngayon ay balik ulit tayo sa Western Ring Road. Western Ring Road naman ito, pero sa kabilang banda, sa kabilang side naman ito. Ang nakuhanan natin na kamakailan lamang ay doon naman sa kabilang side. Dito naman ay 120, so pwedeng umangat ng konti. Pero kung marami ring sasakyan ay hindi mo rin magagawa. At sa ganitong oras ay wala pang truck ban, kaya marami pang truck ang ating mga kasabay na siyang nagpapabagal din ng daloy ng trapiko. Paman, malapit na tayo sa ating pupuntahan. Ito lang talaga ang minsan ay nakakaabala. Alam mo yung pagtakbo ng iba ay wala na silang pakialam. Ayan, tingnan nyo, napakabagal nyo, no? 70, nasa highway. So dapat pag ganyan ay hindi sila dito dadaan sa sa gitna na ito. Medyo tumabi-tabi naman sana. Kung alam niyang bagal siya ay tumatabi-tabi naman sana. Dahil pag ganyan ay nakakaabala. Pagka gano'n ay iwasan na lamang overtikan mo para hindi ka na mainis, hindi ka na maabala. Yan. Western Road papuntang Maka Road. Yan. Paikot kasi ito eh. Kaya sa naging Western Ring Road. Pero ditong isa wala sa linya. Okay. Tayo ay mag-exit na rito. Kaya kailangan maging mapagmatyak. Yan, kung mapapansin nyo, walang mga matataas na building rito dahil ito ay nasa labas na ng syudad. Ito na po yung tinatawag nating Al-Suwaidi. Yan, mapapansin nyo, wala talaga wala talagang mga matataas na buildings rito. Mostly kasi mga residential area ito, so dito ay pagka nasa residential area ay pinagbabawal din yung magtayo ng matataas na building dahil nga makikita mo ang loob ng kanilang bahay na ito ay pinagbabawal. So yan lamang po ating ibinahagi ang pagdaan natin sa King Fahad Road dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking maliit na channel. Pagpalain nawang bawat isa. Happy New Year at God bless everyone.